Itihan ang ganap ng ating mga kapuso sa Use Lettuce in a Sentence. Alam niyo naman lettuce to, di ba? Baka pwede mong gamitin sa sentence. Use lettuce in a sentence. Lettuce. Mukhang walang may bit-bit na bala para sa aking challenge. At ang aking entry, dahil panahon na ng tag-ulan, uso na naman ang lettuce pyrosis. Kilala pa kaya ng ating mga kapuso ang gulay na to? Saluyot. Anong luto ng saluyot ang alam niyo? Binagoongan na may kasamang fritos. Talaga? Alam mo tong gulay na to? Tungkol? Alam mo ba na ito ay saluyot? Okay. Anong luto ng saluyot ang alam mo? Pinapakuluan. Tapos? Iniinom. Iniinom. Ano to? Anong gulay to? Ano po? Daon ng sili. Nang? Saluyot. Daon ng sili yun. Saluyot. Saluyot ba? Ano luto alam niyo dito? Paksiw! Kung tofu o tokwa ang gagawin pang laman tiyan, ano kaya ang perfect na luto rito? Yung sizzling tofu. Panghalo sa gulay. Ang lechuga, saluyot at tokwa, hindi na lang pang salad at pang street food. Ina-ina rin ang mga itong gawing healthy, kutkutin at merienda. Mandaluyong City represents ang pinalutong lalechugas, lettuce crisp. Yung traditional na Batavia lettuce, ginawa namin siyang chips. Ito po yung ginagamit na lettuce sa sanggipsal. Since nauuso yung mga sanggipsal, so naisip namin na bakit hindi natin gawing chips ang lettuce. Hilig daw talaga ni Brian ang paggawa ng kakaibang chips o kutkutin. Mga current na products po namin is medyo putok-bato. So we wanted to cater yung mga health conscious. Namuhunan kami na at least 5 to 10,000. Para maging kakaiba, sa halip na lagyan lang ng breading ang lettuce, kinuha ni Brian ang mismong extract o katas nito. Tinignan lang namin yung principle nung ibang negosyo namin na in a form of nachos type, binake and fry namin. Ngayon po meron kami 3 flavors. Original with Himalayan salt, kimchi flavor, and meron po kaming white cheddar. Gumagamit ng harina at cassava flour si Brian para sa base ng lettuce crisps. Hahaluan ng lettuce extract para makabuo ng dough at palalaparin hanggang maging manipis, saka hihiwain ng chip size at ipiprito. Nung mga una po talaga, medyo nahirapan kami to maintain yung crispiness. Konting hanginan lang is kukunat. Nagsubok kami na nagsubok until nakuha po namin yung tamang process. Para mas marami makakilala sa kanilang lettuce crisp, online ang naging diskarte ni Brian sa pagbebenta. The usual po, Facebook, TikTok, maganda po yung yung feedback dun sa product. So, naisip po namin na pwede na itong gawin sa ibang gulay. Sumusubok na rin si Brian na gumawa ng crispy salad. Ang kinikita po ng lettuce chips per month is around 50,000. At least gumagawa kami ng 5 to 10 kilos ng lettuce na nakakagawa po siya ng 500 to 600 chips. Sa probinsya naman ng Ilocos, din na lang sa dinengdeng isinasahog ang saluyot. Ang bagong pauso ng 20 anyos na negosyanteng si Alan, pinalutong na saluyot. Saluyot Crunch. Kapag nag-graduate na ako, gusto kong mag-build ng sarili kong negosyo. Noong pumasok si mama sa bahay na may dalang saluyot. And then sabi niya, saluyot yung ulam natin. And then, doon na nag-pop sa akin yung idea na, ito pwede to, very Ilocano. Sa saluyot, kumasa si Alan para subukan ang kanyang kakaibang kutkutin. So, nag-research ako. Trial and error din to. Ang dami kong sinubukang recipes, ingredients na ginawa. Almost 3 months to 5 months ko ginawa yun. Una sa mga relatives ko, friends ko, mga classmates ko, sila muna yung binentahan ko. Sinabi nila yung mga bad feedback sa akin. And then, doon mas nag-improve yung Saluyot Crunch. Ang sariwang daon ng saluyot, una munang babalutin sa harina. Saka muling babalutin ng butter coat para maging malutong. Kailangan mainit ang mantika.
Para mas maging patok sa masa, dinagdagan pa ni Alan ng flavoring ang Saluyot Crunch. Mula classic, may cheese, honey butter, spicy barbecue at sour cream na rin. Then doon ko na siya minarket sa online, sa mga TikTok shop. Meron kaming distributors in different lugar, kaya mas nag-expand yung business ko. Nagsimula lang daw sa halagang 8,000 piso ang negosyo ni Alan. Kailangan kong bumili ng mga resources, mga equipments ko para sa pagluluto. Dahil sa diskarte tulad ng tanim na saluyot, palago ng palago na raw ang kanyang kita. Ang pinakamataas po is yung 133,000. Mostly is around 33,000. Ang napoproduce po namin every month na lang po is around mga 1,800 to 2,000 packs po. Hindi rin nagpahuli ang bayan ng Giginto sa Bulacan pagdating sa kakaibang kutkutin. Ang pambato ng mag-asawang Lawrence at Cherry, tokwa o tofu. Last year, naghahanap kami ni Mrs. ng extra income. So that year po, kasagsagan po ng kangkong chips, kamote chips. So nag-search ako, ba't di natin try yung tofu chips? Actually, ano siya, Korean, Japanese snack siya. Ginawa ko lang siya as Filipino style. Ang kinasanayan tokwa na madalas sahog sa ulam o kaya'y meat extender o pamparami, dinudurog at ihahalo sa espesyal na flour mixture. Lalagyan ng itlog at mamasahin para makabuo ng tofu dough. Paninipisin at saka ipiprito. Pagkahango ng tofu chips, itutuwid ang mga ito at pahahanginan para lumutong. Pamilya at mga kaibigan ang unang naging suki ni na Lawrence at Cherry. Naging critic namin doon yung mga friends and families namin. Nag-share lang kami sa mga through social medias. And then, nagbibigay din kami sa mga shop, mga business din ng mga friends namin. No? Mas, nakikilala din yung product din namin po. Pero di raw malulutong na tawa ang naging kasabay ng pagninegosyo ng mag-asawang Lawrence at Cherry. Medyo maaga siya na sisira agad. Yung pagiging oily niya, hindi siya nagtatagal na crispy. Dahil sa kagustuhang ipakilala ang kanilang negosyo, dumalo sila sa mga seminar. Nag-consult din kami sa FDA. Tapos, nagsasuggest din sila, try nyo yung gantong quality. Kaya ang dati nilang makunat pang negosyo, palutong ng palutong na ang kita. Nag-start kami sa business na to na 5,000. Every weekend lang din kami nagagawa nun eh. Every weekend, 40 packs lang yung ginagawa namin. Ngayon, nakakagawa na kami per day ng 350 pieces. Ang simpleng lasa ng tokwa, ni-level up pa nila ang flavors. May cheese, salted egg, sour cream, barbecue, chili barbecue at chili cheese na rin. May mga reseller at distributor na rin sila para maabot ang mas maraming suki. Kasama doon sa mga goals namin na meron kaming matulungan na magbenta, then magkakaroon sila ng income. Kumikita kami monthly ng 5 digits. Pwede bang hanggang takab na lang? Tikiman time na! Tikman niyo naman kung ano to. Ayo, nahulihan nyo rin. Sarap naman. O siya, busin nyo na. Ano lasa mo? Ano yung madalas na gulay sa gyum? Lettuce. Tama, lettuce yan. Masarap ba? Parang sweet potato siya. Hindi pa naman ako makain ng tofu, masarap pala siya. Ang malulutong nilang tagumpay, ibabahagi raw nila sa lahat. Dapat lagi ding tatandaan na kapag nag-business, huwag lang yung income ang iisipin. Dapat ang laging nasa isip is to be stable. Kailangan prepared tayo, mentally, physically, financially. Pag-aralan muna natin ang mabuti yung gagawin natin. Discipline is more important than motivation. You have to be consistent in order to get that success. Lahat ng negosyo nagsisimulang makunat o kulang sa linamnam. Basta huwag bibigay hanggang mahanap ang tunay na sarap at magpapalutong sa tagumpay.